Hindi po pwedeng sabihin ni Bongbong Marcos na wala siyang alam dyan. Hindi siya pwedeng maghugas ng kamay dahil siya ang pumipirma sa budget. Hindi rin, mga kababayan ko, dapat mawala sa listahan itong si Mr. Speaker Romualdez. Kasi nakita ko po yung mga listahan ng mga kinasuhan na parang si Saldi ko lang ang medyo inalay nila. Si Romualdez wala po doon. Paano po kaya yung testigo, yung sinabi ni Master Sergeant Cotesa na siya ay nagdi-deliver ng pera sa bahay po ni Romualdez? Noong nakaraang pong September 21, mga kababayan, lumabas po ang karamihan na mga kababayan natin Pilipino, sumalit hindi sapat para mapag-resign si Bongbong Marcos. Kaya nandito po tayo, mga kababayan, itutuloy-tuloy natin ang laban hanggang sa mapag-resign natin itong si Bongbong Marcos. Nagpapasalamat po ako na may isang Marines na tumindig, mga kababayan ko, para pangalanan itong si Romualdez at si Saldico sa kanilang mga heavy luggage. Ito ay isang malaking testigo na kung saan, mga kababayan, ay baka patahimikin nila ito. Kaya kailangan po nating protektahan at suportahan. Nananawagan din po ako sa mga kasamahan pa ni Master Sergeant Cotesa na lumabas din at ituro nila, sabihin nila kung ano ang nalalaman nila sa korupsyon na nangyayari sa ating gobyerno. Marami na po nahihirapan, mga kababayan ko. Hindi lamang po kami dito sa Metro Manila. Yung mga kababayan po natin sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, yung mga kababayan nating binabaha, hirap na. Yung iba hindi na po makapunta rito dahil paano pa makakapunta kung yung bahay po nila ay inanod na. Subalit sa kabila po nun, mga kababayan, punong-puno ang bulsa ng mga magnanakaw sa gobyerno. Yan po ang ating ipinaglalaban, kaya hindi po tayo titigil. Hindi po tayo aalis dito hanggang hindi napapanagot ang mga korap na politiko, lalong-lalo na po itong si Bongbong Marcos. Hindi po pwedeng sabihin ni Bongbong Marcos na wala siyang alam dyan. Hindi siya pwedeng maghugas ng kamay dahil siya ang pumipirma sa budget. Hindi rin, mga kababayan ko, dapat mawala sa listahan itong si Mr. Speaker Romualdez. Kasi nakita ko po yung mga listahan ng mga kinasuhan na parang si Saldi ko lang ang medyo inalay nila. Si Romualdez wala po doon. Paano po kaya yung testigo, yung sinabi ni Master Sergeant Cotesa na siya ay nagdi-deliver ng pera sa bahay po ni Romualdez? Mr. Chairman Ping Lacson, siguro nabulaga ka sa testigo na yon. Siguro naman, baka po pwede pag-aralan mong mabuti ang mga salaysay. Kasi ngayon po, mga kababayan ko, ay tinitira po nila yung naglabas po ng katotohanan. Tinitira nila sa kadahilangan yung notaryo daw. Hindi daw yung abogado ang pumirma sa notaryo. Kadalasan po ganito nangyayari, di ba? Pag dito sa Maynila, pag nagpa-notaryo ka, tama po, pangalan ng abogado may trisil. Pero kalimitan, wala po doon yung abogado at iba po ang pipirma niyan. Ganun po nangyari. Sapat na po, mga kababayan ko, yung panunumpa ni Master Sergeant Cotesa doon sa Senado. Kaya nga po, inahangaan ko po yung Marines na yan, mga kababayan, talagang saludo po tayo. Kaya nga po, hindi po tayo aalis dito. At tayo rin po ay patuloy pang nananawagan sa mga kababayan kong Pilipino. Kung may oras naman po kayo, bandang hapon, dumaan po kayo dito. Pagkagaling nyo po sa trabaho, dumaan po kayo dito. Hindi lamang po kami ang ninakawan at patuloy na nanakawan ng mga mapagsamantalang leader, mapagsamantalang politiko. Kasama rin po kayo, yung mga nag-oopisina. Kayo rin po nag-overtime pa kayo. Ninanakawan din kayo. Yung mga maliliit natin, mga kababayan, mga Pilipino. Kung gusto nyo ng pagbabago, tayo mismo, simulan natin para sa kinabukasan ng mga anak natin. Huwag nating iasa ang laban sa mga retired general. Kulang po sila. Kailangan namin ang tulong nyo. Huwag natin iasa ang laban sa mga tao na nakikita nyo nandito sa Liwasang Bonifacio. Kalampagin natin sila, mga kababayan. Milyon-milyon ang lumabas noong nakaraan.
lang ang sumisigaw na kontra korupsyon at pababain si Marcos. Oo, kontra korupsyon sila. Subalit yung pababain si Marcos, hindi po nila maisigaw. Bakit? Magkano ang ibinayad sa inyo, mga animal kayo? Ha? Ipagpapalit nyo ang pera kesa sa pagdurusa ng mga kababayan nyo. Abay, hindi na po tama yan. Kailangan mag-isip-isip ang mga kababayan nating Pilipino. Lumabas po kayo. Yung po ang hiling namin. Magparami tayo. Hindi po natin po pwedeng tawagin lamang ang AFP na suportahan tayong mga tao. Kailangan po makita nila na marami tayo, mga kababayan. Yung po ang katotohanan dyan. Kung gusto nyong lumabas at wakasan itong korupsyon, magpadami tayo. Eh dito nga lamang po, araw-araw po tayong nananawagan, pero konti po yung nakakarating. Dinadaanan lang kami nung iba. Andito lang po kami sa Liwasang Bonifacio, naghihintay lamang po kami sa inyo. Wakasan natin ang pagnanakaw sa gobyerno. Uulit-ulitin po nila yan hanggat wala po tayong napapanagot. Tatandaan nyo po yan. Uulit-ulitin po nila hanggang wala po tayong napapanagot na ipapakulong. Tayo mismo ang magpakulong sa mga politikong magnanakaw at korap na mismong ang kinabukasan ng ating mga anak ay ninanakaw ng mga animal. Mga kababayan, muli, yung panawagan namin ay tuloy-tuloy. Hindi po kami aalis dito. Hindi po aalis yung mga tao nandito at patuloy po itong dadami at madadagdagan pa. Dahil sawang-sawa na po ang mga kababayan nating Pilipino. Sawang-sawa na sa korupsyon. Anong gagawin natin? Kumilos tayo. Samahan nyo kami. Ha? Eto, panoorin nyo yung mga vloggers natin na nandito. Diba? Huwag lang tayong matapang dyan sa mga chatbox. Ang laban po ngayon, mga kababayan, nandito ko sa kalsada. Dadali natin sa kalsada yung laban. Laban para mapagrisan ito si Bongbong Marcos, mapanagot ang mga kawatan sa gobyerno. Lumabas po kayo. Huwag lang tayong matapang dyan sa chatbox na yan. No? At sa mga trolls naman, masaya ba kayo na pinapakain nyo? Ang pinapakain nyo sa pamilya nyo ay galing sa mga magnanakaw na politiko. Hanggang kailan kayo matatauhan? Hanggang kailan kayo gigising? Muli magsama-sama po tayo, mga kababayan. Simula pa lamang ng laban na ito. Mahaba po at ang tagumpay hindi po yan basta-basta makukuha ng isang araw, 2 araw, 3 araw. Kunting panahon na lamang po ang nakikita ko at magtatagumpay po ang laban natin. Magsama-sama tayo. Magtulungan tayo para sa kinabukasan ng mga anak natin. Tulungan natin ang bawat isa. Panagutin ang mga korap. Siguro po nagtataka kayo, mga kababayan ko. Yung mga senador na nabanggit po nila ay kinasuhan na. Pero yung mga nakaraang congressman, doon po sa hearing ng mga Diskaya, hindi po nila, wala pa pong kaso. Parang napakabagal ng hustisya. Gusto po nilang pauwiin si Saldico. Pero may nabalitaan na po ba kayo na hinold na yung passport niya? May nabalitaan na ba kayo? O wala po talagang mangyayari. At ang isa po sa pinakamaganda pa na nangyari ngayon, yung kay Mayor Magalong, di po ba? Nag-resign na siya doon sa umalis na kagad. Dahil si Mayor Magalong, mga kababayan, ayaw niyang masira yung kanyang kredibilidad. Hindi siya po pwedeng diktahan. Sa nangyayari po kasi ngayon, mga kababayan ko, dyan sa hearing sa Senado, mukhang hindi po maganda yung tinatakbo. No? Kasi eto nga po, yung testigo ni Senator Marcoleta, mukhang gusto pa nilang pasunungalingan. Ganyan po kahirap ang laban natin. Kung sino yung nagsasabi ng totoo, gagawa at gagawa sila ng paraan. Gagawa at gagawa sila ng dahilan para hindi mapaniwalaan. Ganyan po katindi. Kaya nga po muli, lumaban tayo sa korupsyon. Yung po ang aking panawagan sa inyo. Wala na po tayong magagawa sa panahon ngayon. Pakikibaka sa lansangan. Tutulan natin ang korupsyon. Ipakulong natin ang mga korap na politiko. Pag-resignin natin si Marcos dahil siya lahat ang punot dulo ng nakawan dito sa bansa natin.
Laban! Muli, hanggang dito na lamang. Magandang gabi sa inyong lahat. Bilang isang Pilipino, mabuhay po tayo. Isang malakas na bagsak. Marcos, resign! Isa pa, Marcos, resign! Ayan, magandang gabi po muli sa inyo mga kababayan. Salamat.